Discarding One sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Happy Mother's Day sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Oo nga, tama. Happy Mother's Day. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan sumirit sa 7.2% ang inflation nitong Abril at humina ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2.8% growth sa unang quarter. Bukod dyan, sinabi ng MUFG Bank na posibleng bumulusok sa 63 pesos kada dolyar ang piso. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ano kaya ang mga pagkain na kayang i-transform ng mga Pilipino mula almusal tungo sa tanghalian o hapunan kapag may natira? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Bago niya, konting good news muna tayo. Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa billing ngayong Mayo dahil sa mahina ang piso, mas mataas na presyo sa spot market at mas malaking konsumo ngayong tag-init. Ayon kay spokesperson Joe Zaldariaga, may pressure sa rates dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East bagamat maaari pang magbago ang final computation. May dalawang factors na maaaring magpababa ng singil. 23 centavos kada kilowatt hour na bawas mula sa pinaikling refund period at 20 centavos kada kilowatt hour na bawas dahil sa pagtanggal ng VAT sa malampayan natural gas. Samantala, sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang paniningil ng halos 4 na sentimo kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEAOL na magpapababa ng bills hanggang June. Kasama ito sa mas malawak na hakbang ng gobyerno para protektahan ang household sa gitna ng inflation at pandaigdigang kakulangan sa enerhiya. Pero kahit may bawas, inaasang tataas pa rin ang bayarin dahil sa mas mataas na konsumo. Anong reaksyon mo dito, Jonas? Ako, talagang lahat talagang natatakot sa pagtaas ng kuryente, sunod-sunod na 'yan simula nung Marso, Abril, kaya ngayon lahat takot na lalong tumaas, no? I think nung isang linggo na pag-usapan natin na baka pabilisin yung rebate, di ba? Yun ngayon yung inaasahan, no? Na sana kumbaga kahit papano maibsan yung pagtaas, no? At least
kumbaga kung 20 centimos ang itinaas at 20 centavos yung ating rebate, sana medyo makahinga tayo ng konti, no? Lalo na ngayon na tag-init, talagang hindi mo maiwasan na lalong gumamit ng electric fan o aircon, di ba? Kaya talagang sana may konting kaginhawahan, no? Na marinig natin sa Meralco dun sa final computation. Oo, sana naman. Ito pa isa, no? Magkakaroon ng malaking bawas sa presyo ng diesel at kerosene habang bahagyang tataas ang gasolina itong darating na Martes, Mayo 12. Inaasahang mababawasan ng 9 pesos and 57 centavos kada litro ang diesel at 13 pesos and 30 centavos kada litro naman sa kerosene, habang may konting pagtaas sa presyo ng gasolina ng nasa 47 centavos kada litro. Ano masasabi mo dito, Jonas? Ito, kahit na magandang mga hakbang yan, dahil nga medyo bumaba ng konti yung presyo ng langis, no? Pero hindi ito isang, kumbaga, yung sunod-sunod na makikita natin bumaba, dahil ang nangyayari sa atin ay nagre-react tayo dun sa galaw ng oil price, no? Nung bago magsarado yung linggo, biglang nagpaputok na naman ang US sa Iran, Kaya parang yung akala natin patapos na peace talk, eto na naman. Kaya nung nagkaroon tayo ng sunod-sunod na 3 linggo, nakaakala natin tuloy-tuloy na, biglang umakyat, di ba? Oo nga. Eto na naman, parang ngayon siguro kaginhawahan itong linggo na ito, at titingnan natin kung talagang magkaroon talaga ng peace talk talaga at magkapirmahan na sila, no? Pero kung hindi, ito ay temporary. Hindi naman tayo makapag-imbak, kaya kailangan pa rin yung pag-iingat at pagpaplano ng paggamit ng kotse o pag-alis, dahil dito. Oo, ito na, no? Ang una nating balita, sumirit sa 7.2% ang inflation nitong Abril, ang pinakamabilis sa 3 taon at mas mataas sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinakamalaking nagtulak ang pagtaas ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas na umakyat ng 13.7%. Nako, tumaas din ang presyo ng isda, gulay at transportasyon. Mas mataas ang inflation sa labas ng National Capital Region sa 7.7%, habang umabot sa 8.5% para sa pinakamahihirap na kabahayan. Naitala naman ang core inflation sa 3.9%. Jonas, bakit mas mataas ang inflation sa labas ng NCR kumpara sa Metro Manila? Kasi ang isang factor dyan yung transportation. Lahat ng bagsakan ng mga inaangkat natin ay Maynila, di ba? Ngayon mula Maynila pinadadala natin sa mga ibang bayan, no? Ngayon minsan kaya mahal ang transportation, lalo na shipping. Walang bumabalik na mga goods papunta ng Maynila. Kaya kumbaga mas nasa-subsidize yung papunta kaysa yung doon sa pabalik. Kaya lalo tuloy nagmamahal. Kaya talagang yung inflation sa ibang parte ng Pilipinas, talagang natatamaan sila. Kaya yung iba, kung medyo mababa na yung gasolina dito sa ibang mga probinsya, baka 10 o hanggang 20 pesos ang taas, no? Ano naman ang ipinapahiwatig ng 3.9% core inflation tungkol sa galaw ng presyo? Okay, magandang tanong yan, Leo. Ang core inflation kasi, hindi yan basta-basta umaakyat, dahil ang computation ng core inflation, tinatanggal natin dyan yung volatile items. Ano ba yung volatile items? Isa dyan yung utilities, at saka yung energy, at saka yung pagkain. So kung tinanggal mo yon, makikita natin yung pinakamalaki, yung food, which is around 40%, at saka yung impact ng utilities na over 20%. So halos 50% ang nawala, no? Ngayon, tinatayang 3.9%, medyo mabagal, medyo
below pa rin yan doon sa 4% target ng central bank. No? Mhm. Pero ang ibig sabihin, yung pag-akyat niya from 3.2 to 3.9, mabilis yan. Mm. Talagang pinapakita niya na doon sa hindi basta-basta gumagalaw, naramdaman ng tao yung pag-akyat. Oh. So tulad dito, yung mga renta, may mga nag-adjust. Tapos yung mga restaurants and miscellaneous, medyo nagtaas din sila ng mga gastos, yung pag-ooperate. So kasama ngayon yan, no? Mm. And ibig sabihin yan, talagang ramdam sa lahat ng sektor yung pag-akyat ng presyo. Mm. At kung tuloy-tuloy yan, ibig sabihin may akyat pa yung headline inflation. Ayun. Oh. Mm-mm. Kaya parang kumbaga hindi pa natin nakikita yung peak nitong inflation na to. Kaya ang risk, pwede pa tayong umabot ng mga 8 hanggang 9. Ayun. Depende sa galaw ng langis. Yan talaga ang dapat nating tingnan. Ayun. Nako. Ano kaya ang posibleng tugon ng Bangko Sentral sa mas mabilis na inflation? Posible kayang magkaroon ng off-cycle hike, Jonas? Yan ngayon yung mga tinataya ng mga ibang analyst. Tulad ko, tinitingnan ko baka 50 to 75. Ngayon, dahil nga sa mga datos na lumabas, tinitingnan pa kung anong mangyayari dito sa peace talks at saka kung ano yung sasabihin ng US Federal Reserve, no? Lahat marami tayong mga inaabangan ng mga datos, lalo na nitong pagpasok na linggo, ang inflation sa US titingnan naman natin. Dahil tayo nakita na natin yung 7.2. Ngayon pag mas mataas sa 3.5% ang kanilang inflation, baka gumalaw din sila. Baka magtaas sila ng interest rate o magpahiwatig na magtataas kami sa mga susunod na panahon. At pag ganyan ang kanilang tema, tayo rin kailangan maging defensive. Otherwise, pag nagtaas ang US ng interest rate, lalong hihina ang ating piso. Yan ngayon ang isa sa mga senyales na kailangan nating tingnan. Ito sa ikalawa nating balita na humina ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2.8% growth sa unang quarter, ang pinakamabagal simula pa noong 2021 dahil sa corruption scandal, mataas na presyo ng langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa PSA, mas mabagal ito kaysa 5.4% noong nakarang taon at mas mababa sa 3.4% forecast ng mga ekonomista. Sinabi ng DepDev, pinabigat ng global oil shock, supply chain issues at delay sa 2026 budget ang economic activity. Mas mabagal din ang Pilipinas kumpara sa Vietnam, Indonesia at China. Inaasahang bababaan ng pamahalaan ang growth targets dahil malayo ang first quarter result sa 5 to 6% goal para sa 2026. Gate naman ni Secretary Arsenio Balisacan, nakasalalay pa rin ang outlook sa magiging takbo ng tensyon sa Middle East at sa patuloy na taas presyo ng langis. Jonas, ano ang posibleng maging adjustment ng pamahalaan sa growth targets para sa 2026? Okay. Talagang malaking factor yung floodgate. Kumbaga tulad ng ating pag-uusap dati na itong floodgate parang sumakit yung ipin natin. Kahit anong mangyari, wala tayong gana. Ngayon, ang nakasama nito sa kumbaga kung gaganahan tayong kumain, itong pagtaas ng presyo. Hindi ka basta-basta makagalaw. So, kaya ito ay lalong nakasama sa investor sentiment. Tapos, ang delay ng passage ng 2026 na napirmahan ng January 5, yung pag-allocate ng ating pamahalaan, medyo na-delay. Kaya mararamdaman natin kung gagasto sila, at least siguro mga early third quarter. Doon natin makikita na baka sumigla yung economy towards 4% sa second half of the year. Kaya makarecover tayo. Ngayon, depende pa rin yan kung ano mangyayari sa gera sa gitnang silangan. Ano kaya ang kailangan gawin para mapabilis ang recovery sa susunod na quarters?
tulad ng nasabi ko, no, ang isa sa mga nahihirapan ngayon ang negosyo at ang mga consumers. Correct. Sa panahong ito, iisa lang ang pwedeng gumastos. Ang pamahalaan. Yung kita doon sa excise tax, dapat gamitin niya pang prime, no? Para lalong bumilis yung takbo ng ekonomiya. And ang unang-unang dapat targetin dyan, paano maibsan yung pressure sa pagkain. No? Kasi para maramdaman ng tao na hindi tayo nagkakaroon ng walang supply, stable yung ating pagkain, at hindi tayo kumbaga nagre-rely masyado doon sa pag-angkat. O kung nag-aangkat tayo, talagang walang disruption sa supply. Para maramdaman ng tao na hindi basta-basta aakyat yung inflation. Nagkataon lang na yung mga itong huling datos dahil malaki yung hinina ng piso. Oo. No? Kasi nga dahil nga doon sa langis. So talagang yung langis, yun ang pinakamalaking problema natin na wala tayong control. So yan ngayon yung kailangan gawin. Ngayon, dahil naman sa kita ng gobyerno sa excise tax, pwede niya itong gamitin para paigtingin yung nawawalang panggastos ng tao. Pwede niyang gawin yung kanyang infrastructure program, gumastos pa siya ng mga ibang bagay para biglang bumilis ang takbo ng ating ekonomiya. No? Hindi ito, itong paghihina na ito, hindi ito parang sinasabi, nagsisinyales na may krisis na talaga. Ito ay bunsod talaga nung number 1, nung floodgate. Pag nakita ng tao na may accountability, tulad ngayon, nagpapatuloy ang impeachment, nagpapatuloy yung mga cases against doon sa mga sinasabing mga involved sa floodgate. Pag nakakita tayo ng isa o dalawa na kumbaga nasentensyahan na, sa palagay ko, yung mga investor na nag-aantay dyan sa tabi, gagastos na. Kasi nakikita nila, meron palang gagawin yung gobyerno. Diba? Ngayon, pag bumalik yung confidence na yan, parang nawala na, makakalimutan mo na yung sakit ng ipin mo. Kakain ka ulit. So kung gutom ngayon ang economy, once makita natin itong mga sinyalis na to, babalik yung sigla ng ating ekonomiya. Ayan, nabanggit mo yung yung piso, no? Sinabi ng MUFG Bank na posibleng bumulusok sa 63 pesos kada dolyar ang piso kung magtatagal ang tensyon sa Middle East at patuloy ang taas presyo ng langis. Tansya ng bangko, maaaring gumalaw ang palitan sa 62 hanggang 63 pesos, lalo na kung magiging mas agresibo ang US Federal Reserve. Kamakailan lang, sumadsad ang piso sa 61 pesos and 57 centavos, ang pinakamababa sa kasaysayan. Binago rin ng MUFG ang outlook nito at inaasahang gagalaw ang palitan sa 60 pesos and 50 centavos hanggang 61 pesos and 50 centavos sa mga susunod na buwan dahil sa posibleng delay sa US rate cuts. Dagdag nila, mabigat pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng langis, lumalaking trade deficit at pagtaas ng presyo ng bigas. Jonas, posible ba talaga na umabot sa 63 pesos kada dolyar ang piso? Yeah, ikinalulungkot ko talagang yan ay posibleng-posible. No? Pag tiningnan natin ang datos ng Pilipinas ngayon, nakita mo na yung 7.2%, yung ating 2.8% na first quarter GDP, yung ating gross international reserves na humina sa 104 billion dollars na dati nasa 113 yan, no? Tapos yung unemployment natin, although bumaba from 5.1 naging 5%, no? Lumawak yung ating budget deficit. Ano ibig sabihin nitong lahat, no? Cumulative, talagang tinatamaan tayo, talagang tayo sa buong ASEAN ang pinaka kumbaga talagang sensitive at tinamaan dito sa gera dito sa gitnang silangan, no? So ito ngayon yung malaking sa atin, malaking dagok sa ating ekonomiya. Ngayon talagang yung langis, kahit anong gawin natin,
may ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kahit sinong central bank sa Asia, no? At tinatamaan yung kanilang pera. Maswerte lang tayo na magaling ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas na i-manage yung ating volatility, no? Ang ating pinakamahina na atin na year to date na depreciation ng peso nasa 4.5%, no? Ngayon, samantalang yung Indonesia at yung India tinataya nasa between 11 to 13%. Oh. So talagang mas mahina sila kumbaga sa atin. Kaya posible rin mangyari yan. Depende nga kung ano magiging response ng ating pamahalaan, ng private sector at ang galaw ng langis sa daigdigang pamilihan. Yun nga, kung sakasakali at sana magkatotoo, no? Kung humupa ang tensyon sa Middle East at bumaba ang presyo ng langis, makakabawi ba kaya kagad ang piso kontra sa dolyar? Makakabawi tayo dyan. Basta bumaba ng malaki yung galaw ng langis, bumalik uli tayo doon sa bago nung gera na mga 60 to 80, medyo magsa-stabilize yung peso. Ngunit ngayon, habang yung kumbaga yung reconstruction phase, hindi basta-basta yan bababa. Yan ang ating tingin dyan. Kasi sobrang daming nasira ng mga refineries. Siguro mga aabuti ng 6 na buwan bago sila makapag pump uli ng bagong o makapag-refine ng bagong mga produkto. Okay. Ayan. At magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Jonas, anong mga pagkain na kayang i-transform ng mga Pilipino mula almusal hanggang tanghalian o hapunan kapag may natira? Eto, magugulat ka. Oh. Unang-una, ang alam ko lang pag may bahaw na kanin, ginagawa nating sinangag. Oo. 'Di ba? Tama. Dahil alam naman natin mga Pinoy talagang importante sa atin ang kanin, 'di ba? Pwede itong yung tirang kanin, pwede mong gawing lugaw o pwede mo ring gawing arroz caldo. Pandagdag. So pwede nating magamit 'yan o pwede mong ihalo sa malagkit na bigas para magchampurado, 'di ba? Pwedeng merienda. Oo nga naman. 'Di ba? Yan ngayon yung isa sa mga pagdating sa pagkain, sa kanin, Ngayon, marami tayo na kumbaga makikita mo sa ating kultura talagang prepared na tayo sa ganito, 'di ba? Tulad diyan yung mga katulad ng longganisa, 'di ba? Pag may naiwan, corned beef, yung iba pag nagsinangag sila, hinahalo nila yan sa, kumbaga parang isang all-in-one na yung kanin mo, yan na rin ang ulam mo, di ba? Minsan tosino, minsan longganisa, minsan tapa, di ba? So hindi ka na, kumbaga pag sinangag mo, ininit mo, hinalo mo, meron ka ng instant meal, di ba? Correct. So talagang ito,
kumbaga, kung mapag-iisipan natin, ginagawa na natin to dati. At natutuwa lang tayo kasi parang, kaya pala ganito nung araw. 'Di ba? Merong top silog, may long silog kung gusto, 'di ba? Ngayon, ang isa sa mga na discover ko rin, yung mga tulad ng adobo, 'di ba? Kasi medyo matagal yan na dahil niluto sa suka yan, ito yung mga naglalast, no? So yung iba, totoo. pag may natirang adobo, pag niluto sa umaga, again, tulad yan, inahalo sa sinangag, 'di ba? And yung iba talagang yan ang mas gusto nila kaysa yung lalo na yung pinatatagal nila yung adobo, Oo. 'di ba? Oo. Ngayon sa probinsya, lalo na pag piyesta, makikita mo yung mga katulad ng menudo, kaldereta, afritada na medyo nagtatagal, no? Oo. Hindi lang isang araw, 'di ba? Kaya ngayon ito yung mga kumbaga siguro dahil sa busy lifestyle ng ating Gen Z, 'di ba? Dito madidiscover mo na pwede pala ito pag nagluto ako ilagay ko lang sa freezer, 'di ba? Magluto ka ng weekend tapos init-init lang, 'di ba? Oo. Ngayon convenient sa oras mo kasi hindi ka na basta-basta magluluto, 'di ba? Mas gaganahan ka ngayon mag-init lang, di ka na kailangan mag-take out o magpa-deliver, 'di ba? So yung of course, marami tayo, lalo na pag Pinoy, mahilig din tayo sa itlog, 'di ba? Oo, yan. So nilagang itlog o kaya yung kwek-kwek, 'di ba? Pero yung iba, instead na isama nila sa kanin, gumagawa sila ng torta. Yan. Whether corned beef, yung giniling, 'di ba? Ngayon, ngayon na pinag-uusapan natin, talagang makikita natin sa kultura natin, ito ay kumbaga ginagawa na natin. Whether maganda ang panahon o masama, 'di ba? Kasi talagang kumbaga tayo, masinop tayo mga Pilipino. Nadala lang tayo nitong bagong technology, lalo na nung pandemic na lahat tayo busy sa work from home, na nagpapa-deliver. Oo. 'Di ba? Kaya ito isang magandang balik-tanaw sa mga pagkaing Pilipino na kumbaga whether crisis time o hindi, ito pala, 'di ba? Magagamit mo at mare-recycle natin, 'di ba? Oo. Ayan. Ayun, Jonas, bigla ako lang na yung sa adobo. Yung ako ang ginagawa ko talagang pag nagsawa na ako sa adobo pero ang daming pang tira, talagang nasasayangan ako. Alam mo ginagawa ko, linalagyan ko ng bagoong. Tapos iniisip ko na binagoongan na siya. So magandang idea 'yan, ha. Oo, di ba? Susubukan ko nga 'yan. Oh. Ako yung iba, hinihimay ko naman. Kung manok sila, hihimayin ko, piprito ko ulit. Tapos yung nakatirang sauce, hinahalo ko. 'Di ba? Para may adobo flakes ka. Pero kasi pag adobong baboy, yung talaga sa akin, mas masarap siya na sinasama sa sinangag. Oo. 'Di ba? Tapos medyo maalat-alat, 'di ba? Pero tama ka, kung hahaluan mo nga ng bagoong, parang 'di ba? Oo. Parang magandang idea 'yan, lalo na lagyan mo pa ng kamatis. Oo. 'Di ba? Parang binaugongan na yung dating. So, Oo. Again, isang magandang magandang tip 'yan. Oo, kasi nga ngayon, Oo. Go 'di ba? ahead. Ngayon talaga parang kailangan matuto tayo na paano natin kumbaga mag-grocery ka, mas makakatipid ka lalo na pag marami kayo. 'Di ba? Ito nga, di ba, yun sa isda nga rin, kapag, kunyari, nagluto ka ng galunggong, prito, pwede mong gawin siyang sarsyado pagdating ng tanghali. Oo. Di ba? Tama, yan talaga. Yan ang, kumbaga, staple talaga yan. Oo. Yung sarsyado na yan, di ba? Kasi nga ako, ginagawa ko yung sarsyado sa sardinas. Alam mo ba, yung sardinas, isa sa mga flexible na ang dami mo pwedeng gawin. Ang ginagawa ko dyan, yung sayote. Talagang finely chop ko yan. Tapos, yun nga, sa sardinas, may sabaw-sabaw pa. Ayun, perfect. May gulay pa. Yung iba, hinahaluan ng miswa. Yun. Oo, di ba? Di ba? Oo. Ayun nga yung kagandahan ng mga
mga panahon na to na mapapaisip ka paano ka makakatipid. At alam mo, minsan magugulat ka. Di ba? Ayan, ako. Next week, abangan nyo, meron pa. Ano pa kaya ang pwedeng pagkakitaan? Yan ang abangan nyo, no? Sa susunod ng mapag-uusapan dito sa segmentong Alkansaya, no? Ay, nako. Anyways, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. Programang serbisyo publiko. Magbibigay impormasyon, mga tips, at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at sa pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos working abroad. Ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula sa financial independence, para sa isang stable financial future, at sa iyong pamilya. Halina't sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.